Ramier Boulder po, narito pong muli. Talakayin po natin ang tungkol po rito sa kay Raffy Tulfo na mayroon daw pong babae. Ano? Ngayon po ay December 9, 2025. Ayon po dito, ah dinipensahan ng broadcaster na si Ramon Tulfo ang kapatid nito na si Senador Raffy Tulfo matapos malink ang huli sa Viva Max star na si Chelsea Ilore. Matatanda ang ibinunyag ni Ilore sa podcast na ang sekreto ni Chelsea Ilore na may ilang politiko kabilang ang ilang senador at mayor na nag-offer umano noon sa kanya ng pera kapalit ng sexual favor. Oh? Nang mahingan naman ng hints tungkol sa senador, sinabi niyang ang pangalan nito ay may letter R at may letter F sa apelyido. Hindi ako makapaniwala sa balita dahil takusa. Takusa daw po ang kanyang kapatid na si Raffy Tulfo sa kanyang asawang si Jocelyn. Oh, ha? Ang kapatid ko po, sabi niya, ay takusa, takot sa asawa. Giit naman ni Ramon. Kung totoo man ang balita, granting but not admitting ang sabi pa ng mga abogado ano ngayon? Totoo ba na may kabit o may naging kalaguyo itong si Raffy Tulfo? Ano ngayon kung nambabae siya? Ang nakakahiya ay kung manlalaki ang kapatid ko gaya ng isang lalaking mambabatas na mahilig sa basketballista. Ito po ang pahayag ni Ramon Tulfo, ang batikang broadcaster. Ano po? Well, sa totoo lang po, yung mga ganitong klasing mga paninira sa politiko, hindi na po bago yan eh. Ang akusasyon laban kay Senador Raffy Tulfo na siyang umano ang lalaking may karelasyon kay Chelsea Elore base sa sinabi ni Ramon Tulfo sa kanyang podcast at sa mga lumalabas na hindi lumalabas na blind item ay nananatiling hindi napapatunayan. Hanggang ngayon, 2025, matagal na po kasing akusasyon niya na yan eh. Muli lang pong nabubuhay. Ano? Mga mahalagang punto na dapat sa alang-alang, uh, excuse me, walang direktang ebidensya ang inilabas. Ano? Granting but not admitting, ayon po kay Tulfo. At kung totoo man, ibig sabihin, wala siyang hard evidence, kwentong-kwento, haka-haka, mula sa mga source niya. Ito po ay hanggat hindi po nabibigyan ng isang ebidensya, yung hard evidence, mananatili po itong kwento-kwento, haka-haka, hearsay. Ano? Dahil marami pong chismoso, marami pong chismosa. Maraming naninira ng kapwa nila tao, sisiraan nila ano ang isang politiko na nakikita nilang may potensyal, ano, malakas, ha? Lalo pa ngayon at malapit na po ang 2026 national election. Marami na pong naglabasang mga bulaang politiko. Tandaan niyo po 'yan. Marami na pong naglabasan ngayong kung sa Biblia ay mayroong mga bulaang propeta,
Dito naman sa politics natin sa Pilipinas, marami pong bulaang politiko. Ha? Nagkalat po ngayon ang mga bulaang politiko. Ha? Kaya dapat marunong po kayong kumilatis ng mga bulaang politiko. Ha? Mga politikong magnanakaw, mga politikong sinungaling, ha? Mga politikong nagsasalita ng mga verses sa Bible, ha? Para makuha niya ang simpati ng mga tagapakinig niya. Pero mag-ingat po kayo sa mga ganyang klaseng politiko na nagbibitiw ng mga magagandang mga salita. Hmm? Lalong-lalo na pag gumagamit ito ng mga salita ng Diyos. Naku po, mag-ingat po kayo dyan sapagkat naglipa na po ngayon, ha, ang mga bulaang politiko sa ating bansa. Mag-ingat po kayo. Isa pa po, ano? Ang simula nang mag-viral po ang isyong ito, halos wala nang narinig kay Chelsea Ilore. Itong babaeng to, hindi ko po kilala ito. Kung sino ba ito. Hindi po ako familiar dito sa taong to kung sino man ito. Ano? Maganda ba siya? Mukhang hindi naman, may itsura, pero hindi naman ganong kagandahan. Baka ito, maalindog ang kanyang katawan. May mga babae kasi hindi ganong kagandahan ang mukha, pero pag nakita mo yung katawan, nako, delikado. Ha? Yun pang parang humahatak. Ha? May mga babaeng gano'n, yung malakas ang appeal. Ano? Malakas ang appeal dahil sa hubog. Hubog ng bewang at hubog ng puwit. Yan po ay masasabi kong para sa isang lalaki nakakagigil. Ano po? Kaya marunong kang magtimpi, marunong kang magpigil. Kasi kapag hindi ka nakapagpigil, iba po ang patutunguhan yan. Sinasabi ko lang sa inyo, lalaki rin po ako. Kaya nakakatakot makakita ng isang babaeng sexy na maalindog ang katawan, mga seductive. Nako, kapag hindi mo kayang paglabanan ng sarili mo, baka ikaw ay mahulog sa kumunoy. Nako po. Ano po? Basa tayo ng mga komento. May mga komento po rito. Galante siya. Ha? Malaki. Magbayad. Ako kasi hindi ko ugali magbayad. Hindi mo ugali. Nasa sayo yan. Si Bottom ba yun? Sermon? Ngayong alam na ni Jocelyn, kailangan mo nang matakot. Rafi Boy. May kilala din ako. Nagkwento siya sa akin tungkol sa John Rafi. Galante daw. Magbayad yan. Nako. Alam niyo po, hanggat walang solid na evidence na magpapatunay na talagang ginawa nga ni Rafi Tulfo, ito ay mananatiling haka-haka, isang kwento o blind items, may tuturing paring chismis at political black propaganda. Yan po, kagaya nga ng nasabi ko na marami pong mga bulaang politiko. Ang akusasyon na si Rafi Tulfo ay ang lalaking may relasyon kay Chelsea Ilore, malakas ang posibilidad na ito ay bahagi lang ng patuloy na paninira. Paninira sapagkat nakikita nila na si Rafi Tulfo ay malakas. Malakas na kandidato. Malakas sapagkat siya ay maraming natutulungan. Ano? Yan po ang isa sa kung bakit siya naging malakas sa sambayan ng Pilipino. Pag may humingi ng tulong, nakakapagbigay sa kagad ng tulong. Ano? Agarang tulong.
yung mga nagugustuhan sa kanya. Kagaya pag walang pera, ang isang tao humihingi ng tulong, walang pambayad, agad siyang nagbibigay. Oh, yan po, malakas po siya sa sambayanang Pilipino, lalo na sa mga taong mahihirap na nangangailangan ng tulong. Kaya siya siguro isinasangkot ng ganito upang masira ang kanyang kredibilidad. Ano po? Bilang isang kandidato. Oh. Kaya po umalma ang kanyang kapatid dahil sino po ba ang magkakakilala kundi magkakapatid? Kilala po ni Ramon Tulfo ang kanyang kapatid na si Rafi. Ah, sinabi po nga niya na si Rafi Tulfo ay takusa. Takusa daw, takot sa asawa niyang si Jocelyn. Ay, hindi ko naman po alam yun. Mismong si Rafi Tulfo ang nagsabi niyan. Ano? Ay mismong si Ramon Tulfo po ang nagsabi na si Rafi Tulfo daw po ay isang takusa. Hindi po sa akin ang galing yon, sa kanyang kapatid. Ha? Si Ramon Tulfo. Okay? Kaya wag po kayong basta-basta maniniwala sa mga paninira, lalo na wala pong matibay na ebidensya. At lalabas lang po yan na hearsay, kwento-kwento, sabi-sabi. Ano? Walang ebidensya, paninirang puri, paninira ng mga bulaang politiko. Ano po? Okay. Okay, wag niyo pong kalimutan. Like, subscribe, and share. From Mayor Boulder po. Sa mga nanonood po sa Facebook, paki-subscribe po ang aking Facebook page. Marami pong salamat.